So bago tayo mag-start mga kababayan, no, so batiin muna natin ng happy birthday si Digong. So ngayon po ay March 28, 2024. Syempre, ang birthday nga po ni Digong ay March 28, 1945. So si Digong po ngayon ay 79 years old na. No, so kantahan natin, no. Happy birthday. Yung parang panglamay. Happy birthday, Digong. Parang tapos susundan natin ng di kita malilimutan. Ay, sorry. Joke lang. So happy birthday at Tatay Diggs, no? Tuwan-tuwa ang mga DDS ngayon kasi nga birthday mo. So ngayon ang sinasabi lang natin dito mga kababayan, ang nakakatuwa kasi dito, yung pinapakita kasi ni Duterte na imahe sa taong bayan ay simple lang. 'Di ba? Sinasabi niya nga na meron daw siyang maliit na bahay, natutulog ng may kulambo sa paanan, kumakain lang ng munggo, kumakain lang ng gulay, kumakain sa turo-turo. Pero mga ka-streetways kasi, kung naniniwala kayo doon, loko-loko kayo. Kasi mga kababayan, besides nga po dyan sa mga sinasabi nila na simple lang daw po si Digong, alam naman po natin na si Digong nga po, di ba, may mga pagmamay-ari po yan na malalaking bahay. Meron po yan na content na po natin yan. And then, yung salin nga po ni Digong, di ba, sinasabi ninyo na simple lang si Digong. Yung salin nga ni Digong hanggang ngayon, since 2017, hindi niya po pinapakita. So, di ba, noong 2016, ang yaman lang ata ni Digong ay 21 million, pumalo ito ng 26 million kung hindi ako nakakamali sa loob ng isang taon. And then eventually, mga kababayan, kung nung doon na nga po nagkanda hetot-hetot tayo dahil po sa pagdikit niya nga po sa China, doon niya na po tinago yung salin niya. So mga ka-streeters, ito na content ko na to, pero syempre dahil po sa birthday ni Digong, babalikan po natin to. So maalala po natin na si Digong nga po, ito pakita ko lang, no. Ito nangyari to kung anong klaseng kalokohan meron to si Digong. So ito yung pinapakita nila dati. Ayan, no. So si Digong, birthday. So parang ito pinapalabas nila, walang handa, di ba? And then yung kandila niya lang daw po ay nakalagay po sa isang cup ng kanin. Di ba? Ayan, birthday. So ito ang nag-post nito ay si Bongo. Actually, nag-post nito si Trillanes 2021 pa to. Huli ka, manloloko, sabi ni Trillanes. So mga kababayan kasi, daanan ko lang to kasi birthday nga ni Digong. Tingnan natin kung paano siya manloko. So sakto mga kababayan, March 28, 2021. So ito nga po yung post nga po ni Trillanes noon. So syempre, nag-post nga po ito si Bongo na ayan na pinapalabas niya. Duterte. Kawawa naman, naka-short lang. Simpleng-simple lang. Pero eventually mga kababayan, may lumabas na may lechon pala sa gilid. Ayan, walang yan. Tapos andun pa rin yun. Same picture lang yan. Ayun, andyan pa rin yung kandila, Walang yan. Naglolo ka tayo, no? So, 76th birthday, big boss. Walang yan na yan, Kita nyo mga kababayan kung paano tayo niloloko. So, partly po dito si Bongo. Di ba? Partly po dito si Bongo sa panloloko po sa mga tao regarding po sa what they call this, imahe po na pinapalabas nga po ng mga Duterte na simple lang. Di ba? So, ewan ko na lang mga kababayan, at least, di ba, yung presidente natin ngayon, alam naman nating mayaman yan. Si PBBM, simula pa lang, sinabi niya na. Simula pa lang, ilan yung salin ni PBBM nung nakaraan? Di ba? 300 million ata, kung di ko nagkakamali. Di ba? So, ayun nga yung sinasabi ko. Wag tayong masyadong magpapaloko dito. Yung pinapakita niyang bahay sa Davao na sinasabing ang binabaha. Pero meron naman pala siyang ibang bahay sa ibang lugar sa Davao din tsaka sa may bandang Taguig ata yun. So ayun mga kababayan na sinasabi natin dito na ngayon ang inaabangan natin ngayon kung anong klaseng pautot na naman ang ilalabas ngayon ni Duterte sa kanyang birthday party. Pero isipin nyo, grabe panloloko to, Panloloko sa tao to, Tapos, meron pa silang nilabas noon na si Sara Duterte daw po ay kumakain daw po sa fast food. Pinost ng isang vlogger yun, Di ba? Ay, si Sara simple lang. Kumakain sa fast food. Pagkatapos ng nikot yung camera, tad-tad naman pala ng bodyguards.
'Di ba? So, ewan ko lang. So, pero ang sinasabi lang natin dito, binabati lang po natin ng happy birthday si Digong. Well, kung may mga tao pa rin naniniwala sa mga ganyang klaseng pautot, problema na nila yon. Pero at least mga ka-streetwise, hindi na po ito katulad dati. Actually, ito kakwento ko lang, no? Nung nasa abroad po kasi ako, critic na rin talaga ako ni Duterte. Well, sumuporta ako kay Digong. Pero hindi naman ako DDS. Pero hindi naman po tayo naging bulag-bulagan nung panahon ni Digong. Actually, meron ako mga videos diyan noong 2021 pa ata. May mga luma pa akong videos na binura ko na kasi nga serious content na kinukundina natin yung drug war nga po ni Digong. Pero syempre, presidente siya noon, sinusuportahan natin. Pero yung drug war ni Digong, na puro mahihirap lang po yung pinatay, tapos yung tungkol sa West Philippine Sea, naging critic po tayo dyan. So ang sinasabi nga po natin dito, hindi na po ito katulad dati. Nahawak po nila yung social media. 'Di ba siguro naka-experience kayo noon, 'di ba? Na kapag nakikritik kayo kay Duterte sa Facebook or sa Twitter, kukuyugin kayo ng mga DDS. Nangyari 'yon. Totoo talaga 'yun, nangyari sa akin 'yun eh. Oh. Pero ngayon kasi mga ka-streetwise, namumulat na po talaga yung karamihan ng mga Pilipino na hindi po talaga ganun kahusay as si Duterte po talaga ang isa sa hindi nga siya yung isa eh. Siya nga yung pinaka-worst na naging presidente ng Pilipinas eh. So, hindi na po ito katulad dati na kapag nag-criticize ka kay Digong, kukuyugin ka. Ngayon hindi na. At ito po ay na-recognize din naman po ito ng mga ibang mga politician. 'Di ba? So, ayun lang ang sinasabi natin dito. Happy birthday ulit, Tatay Digong. So, kung asan ka man ngayon, 'di ba? Sana wag ka pang kunin ni Lord. Sana wag muna. Mukhang malakas ka pa naman, 'di ba? Kahit na medyo mahina na siya maglakad, malakas pa naman siya kasi mga ka-streetwise, napaka-unfair naman kasi kung kukunin siya kaagad ni Lord. Napaka-unfair nun. Ang dami niya pang kasalanan sa bayan. Hindi nga, di ba? Agree ba kayo doon? Napaka-unfair nun. Siguro muna, makita muna natin na si Digong po ay pinagdudusahan yung mga bagay na ginawa niya. Tulad nga po ng mga pagpatay, dyan nga po sa mga kapalpakan nga po ng drug war na puro mahihirap lang. And then pati rin po dito po sa mga gentleman's agreement, pati rin po dyan po sa what do you call this? Sa secret deal nga po ng China, kailangan mapanagot siya dito. Kung kukunin na siya ni Santa Claus, edi napaka-unfair naman. Oh, di ba? Hindi sana mga 200 years pa. Sana mga 200 years pa sana mabuhay si Tatay Digong. 'Yun. So ito pero nagiging fair tayo dito. So yan hindi natin topic 'yung nadaanan ko lang, no. Hindi kasi, hindi talaga ako makamove on sa panloloko na to eh. Hindi nga, balikan lang natin bago tayo mag-continue sa pinaka-topic natin. Hindi talaga ako makamove on dito. Sino bang loko-loko talagang gumawa nito? Actually, si Bongo talaga yan, no? O Bongo. Si Bongo gumawa niyan eh. So, ibig sabihin nun, manloloko rin si Bongo regarding po sa mga Duterte. Anong klaseng kalokohan yan? Di ba? Walang yung birthday tapos yung kandila nasa tasa ng kanin, pagkatapos makikita mo may lechon pala. Lokohan yan, di ba? Lolo doesn't digs, enjoy life na lang. Hindi, ang problema nga kasi, no, actually, pwede naman natin siyang palagpasin sana. Ito lang, no? Pwede naman sana palagpasin na lang si Digong eh. Na sige na nga, okay na nga yan. Kung ano man ginawa mo, kami nilang bahalang solusyon nun dito. Yun nga lang po kasi ang ginawa kasi ni Digong, nag-ingay pa. Gumagawa pa ng hakbang ng maisog para pabagsakin si PBBM. Sinabihan niya pang adik at nasa listahan ng PDEA si PBBM. So ang gusto talaga ni Digong pabagsakan yung presidente. Okay na sana yun eh. In my own opinion okay na sana yun. Sabihin na nga natin bobo si Digong. Pwede natin sabihin na ay si Digong ano yan. Yung ginawa niya sa China kabobohan lang yan. Palagpasin na lang natin. Yun nga lang po kasi nakakainis lang po kasi talagang gumagawa pa talaga siya ng hakbang para pabagsakin si PBBM. So ayan ang nakakainis dito. So imbis nga po na tama yung sinabi nga ni Sir, no, na imbis nga na tumahimik na lang si Digong, ang ginawa niya pa kasi nag-ingay pa. Ewan ko lang kung anong motivation ni Digong dito. Dalawa lang kasi yan mga kababayan eh. 'Di ba? Talagang dalawa lang yan. Talagang meron siyang pinaglalaban o talagang meron siyang tinatago.
Kasi ngayon mga kababayan, nakikita ngayon natin na talagang ang dami na pong lumalabas po na baho ni Digong dahil po sa PBBM presidency. Ang dami nang lumabas, yung reclamation project, o palpak, o di ba pati yung sa Bohol, o sa pamumuno niya yan, yung ginawa niya sa China, o ginawa niya sa WPS, yung pagpasok nga po ng mga ng mga cell sites sa loob mismo ng kampo ng military, o pati yung secret deal. Lumalabas po lahat ng baho ni Digong ngayon, pati yung mga patayan po sa drug war. So, ayun ang sinasabi natin dito. O posibleng may pinaglalaban talaga si Digong or talagang naiinis siya sa presidente natin kasi nga nabubuking na po yung mga kapabayaan niya. Oh. So, yun, di ba? So, ayan. Ayun ang masasabi natin dito. So, happy birthday pa rin bago tayo magtapos. Happy birthday, Tatay Digong. Sana, huwag ka pang kunin ni Santa Claus. So, yun. So, thank you, no? So, ito na. Ito na yung pinaka-topic natin. Dinaanan ko lang yan. Ang dami ko nang sinabi, no? Dinaanan ko lang, ang dami ko nang sinabi. So, ito mga kababayan, no? So, dyan po sa 1,024 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to para din po makatulong po sa content po na to, no? So, ito na nga po.